Good morning mga katoto. Papunta tayo ngayon sa Mount Sipit Ulang, kaya lang sarado yata. Sayang. Maganda pa namang puntahan sana. Pero don't worry kasi meron na kaming plan B. Papunta kaming Mount Pamitinan. Pero dadaanan muna namin si Katoto Lex. Dinala na rin namin yung sasakyan papunta doon. Sa may Wawa Dam lang namin, sa baba ng Wawa Dam namin ipapark. So, kita-kita tayo mamaya. Tara! Hello mga katoto, kasama ko si Katoto Brother. At pupunta kami sa Mount Pamitinan. Excited! So, itutour namin kayo sa Mount Pamitinan. See you! Bye! Mga katoto, nandito kami sa municipality ng Montalban. Nandito kami sa munisipyo nila at mabilis lang puntahan to. Kung galing ka ng Cubao, may mga FX papunta doon diretso dito at mura lang yung mga katoto. Pwedeng dumaan ng Marikina, pwede rin dumaan ng Quezon City, via Payatas. At alam nyo ba na noong 1871, na-establish ang Montalban during the Spanish era by Padre Eustaquio. Balete naman ang tawag sa baryo ng mga katutubo dahil maraming puno ng balete sa ilog. Kalaunan, tinawag itong Montalban na nagmula sa salitang Espanyol na monte na ibig sabihin ay bundok, sapagkat ang bayan nito ay napapaligiran ng mga bundok. Noong 1982 naman, ang Montalban ay tinawag na Rodriguez bilang pagkilala sa dating Senate President at native ng bayan na ito na si Eulogio Rodriguez Sr. under Batas Pambansa bilang 275. Maganda sa Montalban, mga katoto. Marami rin mga mapapasyalan dito, kaya tara na! Mga katoto, nandito na tayo sa Pamitinan Protected Landscape. Nag-park na tayo. And ang parking po ay 30 pesos. 30 pesos. So, pwede na kayo mag-park dito. Hello mga katoto, nandito kami sa Information Center ng DENR sa Montalban, Rizal. Papunta kami sa Mount Pamitinan at tanong natin, Ma'am, paano po pumunta ng Mount Pamitinan? Kung kukuha po kayo ng tour guide. Ay, opo. Ang 500 po kayo na tao po. Pero sa Mount Pamitinan, dito lang po sa taas. Kayo Opo. 20 lang po. So ayun mga katoto. So kailangan pala ng tour guide. So yung tour guide 500 at pwede daw po yun sa 5 tao na. So kung ilang minutes po yun na? Conforme po sa layo, sa lakad nyo. Pero normally mga oras ba? Oras, opo. Pero kung dito lang daw mga katoto, dito sa malapit lang, wala na. Wawa Dam, wala na. Magbabayad lang, parang environmental fee yun, ano? Yun, 20 pesos. Salamat po. Ay, mag-hi ka mong sa mga katoto. Sabi mo, hi mga katoto. Si Ma'am Lani. Ma'am Lani. Ito rin pala yung mga po pwede nyong puntahan. So, ito yung Mount Pamitinan. 426 ano siya. So, kung titingnan natin, ang difficulty niya 3 out of 9. Medyo mataas yung Mount Balagbag. So, 700. Ito na po yung pinakamataas, ma'am, yung Balagbag. Mount Balagbag. So marami. And alam nyo ba guys na yung Pamitinan, ibig sabihin parang pinitpit kasi sa mga katutubo dito, kung makikita mo, ang daming bundok sa Montalban. So kaya parang nagsisiksik ang bundok, kaya Pamitinan. Tama po, ano? Tama. So yan. So mga katoto, sarado pa yung Pamitinan Cave. Andito kami ngayon, Mount Pamitinan. So 500 pesos yung
500 pesos po yung ano, Tour guide fee. tour guide. So magbabayad na tayo. Yeah. Yung tatlong bundok namin, sir, 500 po yung guide fee namin dyan. Ano po yung tatlong bundok? Yung Hapunang Banoy, 517 po yung kanyang taas. Yung Mount Pamitinan, 426. Yung Mount Binikayan, ito po, 424. 500 po ang guide fee namin sa isang bundok lang po. Tapos, Halimbawa, nagdalawang bundok po kayo, another 500 po yun. Tapos, ang ano po ng guide, daladalang guest is hanggang 5 to 6 lang po. Pag nag-6 na po, additional 100 po. Pag nag-7 na po kayo, dalawang guide na po. Sir. Paano po pag less than 5? Ganun pa rin po, 500 po. Tapos 500 po, lang. opo. Guide fee lang po yun, sir. Tapos, magbabayad din po kayo sa barangay ng 20 per head. Opo. Tapos sa DNR po, 50 per head. So, after po dito, magbabayad kami doon. Yung guide fee po, kahit after na po ng pagbaba ninyo sa guide nyo na po yun ibibigay. Ngayon po, sasamahan po kayo ni tour guide sa barangay at saka doon sa DNR po. Sino po yung magiging tour Ito po guide? si Kuya Orly. Ayun. Si Kuya Orly yung magiging tour guide natin. Di ba So, nakaprepare, sir? Kasi uuwi na sana sila kasi tanghali na. okay. Bis ulit siya. So si Kuya Orly yung makakasama natin. Vlogger So, po, sir. vlogger po pero Vlogger. nagpe-pretend. Yan yata. Nasa t-shirt ba na, sir? Katoto Brothers po. Yung mga gloves naman, sir, yan po ay magagamit nyo po yan habang umaakyat kayo. Kasi po yung bundok po namin is masyado po siyang spiky. Para po siyang mga corals. So, kailangan mo pong mag-gloves para po iwas po tayo sa disgrasya. Kasi po minsan may mga times na bigla po tayo napapatukod kasi kailangan natin magbumalanse. Tapos po yung mga parang bamboo po is meron po siyang mga bolo na medyo possible na makate. makatusok sa mga kamay o po na makate. Yan po yung protection niya. Pero ma'am, narinig namin na parang may history dito yung kay Bernardo Carpio. Ano po yun? Si Bernardo Carpio po, siya po yung legend ng Montalban. Siya po ang kilala na sinasabi na naghiwalay ng Pamitinan and then yung Binikayan po na sinasabi nag-uuntugan. Sa gitna po ng dalawang bundok na yan is yung Wawa Dam po. Yun po yung pinaliliguan sa ngayon, lalo na kapag summer po, siya po yung pinapaliguan after mag-hiking, maliligo sa ilog, magbo-boating, mga ganyan. Tapos minsan nagbe-vegetable picking kasi po sa taas po nung Wawa Dam, doon po yung boat riding and meron pong mga root crops doon ng mga pananim, like mga talong, sitaw, doon po. Doon po pumapasyal yung mga guests namin. And meron din po dito mga camping site. Tapos, kasi po yung mga guests po dito na pupunta sa amin is yung mga nagbabiking, hiking, camping, yung mga trail runners, mga ganun po. And ma'am, narinig din namin na nung panahon ng Kastila, ito yung nagiging kanlungan ng mga Katipunero, tama po ba? Yes po. Kasi po, ang Montalban po is kilala po siya na makasaysayan dahil po sa ating bayanin na si Gat Andres Bonifacio. Yung Mount Pamitinan po, dyan din po natin makikita yung Pamitinan Cave. So, nung mga panahon po na yun, yan po yung kanilang pinagmimitingan. Kaya po siya, Pamitinan is mitingan po nila na si Gat Andres Bonifacio at saka yung 7 Katipuneros po. Kung mapapasok nyo yan at kung makikita nyo rin po sa mga research ninyo or makikita nyo sa ibang mga vlog, yung may tinatawag po dyan ang bulwagan. As in malawak po yung lugar na yun na meron silang parang pinag-uupuan, parang may lamesang bato po doon na doon po sila nagme-meeting. Opo. Mga katoto, kaya pala pamitingan kasi nagme-meeting yung mga Katipunero. Pero may isa pa pong version parang kasi daw po maraming bundok, parang nag-uumpugan, parang ganon. Yun po yung sinasabi na parang nag-uuntugan. Kasi nga po si Bernardo Carpio na sinasabi is malakas po siya. So, yun po yung sinasabi na naghiwalay kasi yung dalawang bundok is nag-aaway, sabi doon sa kwento, ganyan. Kumbaga po, pag pumunta rin naman po kayo dyan sa bundok, nung elementary pa po kasi ako is nakita po talaga yung may footprints po talaga sa ilog. Na yung bato po na mga malalaking bato, nandun po talaga yung footprints. Pero ngayon, sir, di nyo na po yun makikita. Sa tagal po ng panahon, lumalim yung pinaka footprints nung paa niya, nawala na po, hindi mo na po ma-identify na footprints po siya.
Tapos sa mga bundok naman po, may kita mo na parang may farm na nakaganon. Talagang Bernardo Carpio, ano? Opo. So, ang dami nating natutunan kay ma'am. So, excited na kaming umakyat. So, So, ni tour guide. mamaya pagbalik namin, marami pa kaming tanong, ma'am. So, for the meantime, So, sir. kasama natin si Kuya Orly. Yung part ng piston, kaya Orly, pakita mo kay Sir Toro mo. Opo, yung ano, yung sa may May mga pamitinan. nagwatak-watak doon. Oo. Nakita mo. Okay po. Yung paa, merong etits. Sige po. Salamat po, ma'am. So, okay po. Salamat po. Anong pangalan ng ano nyo? Katoto Brothers po, Adventure. Katoto Brothers Adventure. Mamaya, pag ano. Nag-uumpisa pa lang po kami. Thank you po. Salamat po. Barangay mga katoto. Nagbayad kami ng 20 pesos each. Papunta naman tayo sa DENR. Magbabayad daw ng 50 pesos. Kasama namin si Kuya Orly. So magpipil up tayo ng ano, visitors logbook. May waiver form din na pipirmahan mga katoto. Kung nagbabalak kayo, pumunta kayo sa munisipyo ng Montalban. I-guide nila kayo. Approaching na tayo sa ano, Hanging Bridge. Hangin Bridge. Kuya Orly, anong tawag sa Hanging Bridge na yun? Anong pangalan? Santo Niño po. Santo Niño Hanging Bridge. Opo. Good morning po. Good morning. Mga runners po yan sila. Mga runners daw yun. Tumakbo po yan ng Mount Ayas. Okay, runner pala sila. Ng Mount Ayas. Training ground po kasi ng runners daw. So okay din siyang ano, Opo. yung stiff niya. Mga katoto, ang ganda dito. Yun Ang po yung ganda ng... aakitin natin sir, nakikita Hanging yung Bridge. bato naka-usdi na yan. So, Yung bato na yan, yung nakadungaw na bato. doon tayo. Doon tayo. Ayun, mga katoto, yung pala, doon tayo pupunta sa bato. Akitin natin, dito tayo dadaan. Kasama natin si Kuya Orly. So pagtawid pa lang dito sa, Pero nung bagyo Hanging sir, Bridge. sirato. sabi ni Kuya Orly, nasira daw to. So kakagawa pa lang to, Kuya Orly. Mga 2 years na po. 2 years, yan. Medyo mahaba-haba din tong ano, Opo. Hanging Bridge. So, at dahil hindi ako sanay sa pag-akyat, talagang nararamdaman ko yung pagod. Pinili ko muna magpahinga. Kung mapapansin nyo, medyo bumibigat na ang paghakbang ng aking mga paa. Pero kailangan ko magpatuloy. Bata ka, ito yung dinadaan mo. Ito dinadaanan ko. Paikot pa yan sir dyan. Doon pa ako sa kabila ng bundok na yun. Pagdating natin dumami, tuturo ko sa inyo kasi ano na. Ang daan mo doon sa... Hindi, ito. dapat. dito din tayo dadaan. Opo. Dito. Dito rin po tayo dalan. Tapos tumatawid ka doon sa Wawa. Hindi na po. Dito na po ako. Kasi dati hindi ako Pagpunta sa kabila. sa kabila. Kasi dati nung nag-aaral ako, hindi ako makadaan sa ilog. Malalim ang ilog. Kaya ang ginagawa ko, makapasok lang ako.
akit ako ng ganun, dito ako bababa. Makapasok lang. Kasi mapapasa. Nung nag-aaral ka, ilan kayo magkakapatid ko yan? Dito lahat kayo dumaan. 10 po kami magkakapatid. Tapos dito lahat kayo dumaan. Hindi po, yung iba kasi doon na simula nung ano. Nung nagkaroon na ng bangka, balsa, tas salbabida. Magkano bayad dito sa pagtawid sa bansa? Dati 5 piso lang. 5 piso. Ngayon 10 na. Tapos ngayon, magkano doon? Tumaas 30 na kasi bangka na din. Hindi makina na ng bangka eh. Natawid ka lang. Yung mga kapatid ko, ganito na yung Dalawa po kaming lalaki na nagtutour guide dito. Pero yung bunso kasi namin, nagbabangka na lang siya ngayon, tutok siya sa bangka. Tapos anong requirement kuya para maging Kailangan po kasi dito, butante ka talaga rito. Yun ang ano nung kapitan. may physical ano ba? Examination? May ano po kami sir mga training sa mga ano ba, may mga na-disgrasya sa mga first aid. First aid. Kasi ako nag-training pa ako sa Bizar. Mga 1 buwan po kasi ang training ko sa Bizar. Kaya yung pag-training ko ron, nagagamit ko rito ngayon sa mga pag-rescue namin. Tapos pwede ka rin kumita na. Pero nakakahiya na po. Sinasarado yung bundok, ganun ba? Pag may na-disgrasya po sir, may namamatay sa bundok. Automatic po yun sir, sinasara. Sinasarado. Pero kung mga minor lang naman, pulikat o gas-gas o mga wala naman. Normal naman yun. Ano yung dala mo kaya? First aid? First aid. First required pala kayo ng first Doon aid. nakasalubong natin, tour guide din yun. Apo. Dala din siya. Bawal ka umakit nang wala kang first aid. Yung kasi ang required sa kahit na kailangan may betadine ka, band-aid para may konting galos pwede man lagyan ng band-aid o betadine. Kuya, kapag ka umuulan, natadaanan din ng tubig ka. Eto, pag umulan, may talaga, konting tubig lang. Hindi naman malakas yung tubig. Hindi. Tara. Pahirap ang terrain habang lumalapit kami sa peak ng Mount Pamitinan. Nakikita niyo naman sobrang lalaki ng bato mga katoto. Pero masarap umakyat kapag maraming puno sa paligid. Hindi mo ramdam ang init. And yung pawis, hindi mo halata. Kasi nga, dahil sa sobrang dami ng puno at sariwa ang hangin, presko ang pakiramdam habang umaakyat. Ito yung tinatawag nilang Oling Wall. Pero may nagra-rappel dito tuwing linggo. Sir, pwede natin lapitan yan din. Si Bernardo Carpio, nakita niyo ba sa taas? May diwata daw. Wala, doon si babae. Nasa ibaba si Bernardo Carpio. Kamusta daw po yung pag-akyat? Nakakalahati na po ba kami? Gusto niyo po ba yung totoong sagot? Yung totoong sagot po ba o yung Ang sagot ay, oo, nakalahati na po. Ang inyong pasensya. Mga katoto, andito kami ngayon sa lagpas na ng gitna ng Mount Pamitinan. Nag-stop over muna kami, bumili kami tubig. Yung tubig dito mga katoto is 50 pesos sabi ni ate. And nagpaluto kami ng pancit canton. 40 pesos sweet and spicy. Pag medyo tanghali na, wala na halos kayong maaabutan dito. May mga tinda din silang buko,
May kanin daw pag umaga. Tapos may iba pang mga pagkain. May boiled egg, may mga saging. Pero ngayon medyo hapon na, lagpas tanghalian na, kaya halos wala na kaming inabot. Pero importante kasi na makabili kayo ng tubig dito. Ayan. So pwede kayo mag-stop over dito para mag-rehydrate mga katoto. Mas matitinding rock formation pa ang aming kinaharap ni Katoto Lex after namin magtanghalian. Pero kailangan namin pagpatuloy kahit anumang hirap ang naghihintay para maabot ang peak ng Mount Pamitinan. Dinaanan siya ng palkon. Oh, palkon. Oh. Oh, puta. Hindi yan. Ang daan ng palkon, bumagsak, hindi na nakuha yung drone. Aha. Ito akala nung ibon. Akala ng palkon, ibon. Kasi tumutunog din yung ano eh. Yan taas. Biglang umano yung palkon. Bumulusok. Bumulusok. Hanggang ngayon, yung ano, hindi pa nakukuha. Yung drone. Na yun, sira na yun. Sabi ko, basa na. Tapos yung dito rin sa hapon ng Banoy. Buti yun dito sa hapon ng Banoy. Pagsisid ng palkon, sumabit sa ganito yung ano, drone. Ah, yung drone, kaya hindi niya na natamaan. Hindi niya natamaan. Pero okay pa yung drone. Ano, nabali yung kabilang ano niya. Pero pa, makaka-recover pa yun. Hindi kagaya nung isa. Wala kasi yung isa hindi na nakuha eh. Hindi, paano yung falcon na bumangga dun sa drone? Hindi tumba, ano, hulog din siya? Wala, hindi niya ininda. Akala niya kasi kalapati yung ano eh. Oo nga, tama, ano, kasi minsan kasi may mga ano kasi mga ibon na kagaya nung hindi. Buti hindi na tsempohan na agila, no? Siguro pagka agila. Hindi, pag agila, ano, talo ng palkon ng agila eh. Ay gano'n. Ay, mabilis kasi yung falcon eh. Yung agila naman, matalas. Matalas din. Kaya lumipad ng sobrang taas. Sobrang taas. Buti kami dito yung sa guest ko, sumabit. Kung hindi siya sumabit, laglag doon sa baba. Nung pagkasabit, hinila ko yung ganda yung kawayan. Ano yung may-ari nung drone ko yan? Ano yun? Parang Pinoy din. Hindi, Pinoy talaga siya. Pinoy talaga. Ano rin yun, nagpa-vlog din siya eh. Ano, Lakwatserong Kolokoys naman yung pangalan nila. Lakwatserong, parang familiar sa akin yun sa YouTube. Sa kanila yun kasi makat kami rin sa kabila. Sabi ko, huwag mong kataasan dahil baka mamaya sisiri ng palko. Tama-tama pagsalita ko noon. Ngayon, paano yun ngayon, no? Dito, maraming palkon pa rin. Meron dito. Hindi, siguro nga hindi siya lilipad dahil bagong pisa eh. So identify niyo yung palkon, may mga ilan sila. Hindi basta-basta nalabas, no? Kasi minsan pa naman yung pugat ng palkon, kinakain ng mga kwago, di ba gano'n? Yung ano, ahas. Pero ahas, no? Ganun. Kalimitan ng kumakain sa ano ng palkon, ahas. Ahas talaga, no? Ang kwago kasi talo din ng palkon. Maganda lang sa kwago kasi pag gabi, di ba? Oh. Di ba yung gabi, nag-hunt din yan pag gabi? Kasi maliwanag ang mata nila. Pag gantong araw, wala yun. Sobrang tahimik nun eh. Kagaya nung dati, nung naghahanap kami ng ibon, kasi sa probinsya ko, naghahanap kami ng ibon sa gabi, may dala lang kaming parang... Tirador. O tirador, ganyan, di ka, jolingan, ganun. Pag gano'n namin sa puno, malayo pa lang, kita na namin yung ano, yung kwago. Puta, sinalubong kami, ginanong kami, tayo, yumuko kami. Nagulat kami kasi parang nangatake siya. Siguro may pugad yun. May pugad yun, matatapang yung pag ano. At saka sa gabi kasi kitang-kita ka nun, liwanag ng mata ng kwago sa gabi. Akala mo lang ano eh, akala mo lang malaking kahoy na putol eh, no? Kasi ganun lang siya eh. Tumapat na sa amin, gumanon. Lakas ng mata. Tsaka ang bilis ng pakiramdam na sa gabi, hindi siya basta-basta.
Doon na Okay na lang. kayo to? Yan ka na lang. Layo-layo pa to, sir. 4 na liko pa to eh. 4 na liko. Ito. O, hintay mo na lang kami dyan. Una to o ano? Hindi pa kasama to. Dun. Hindi pa kasama yan. Ito lang hindi kasama to. Yun doon lang kasama sa taas. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 na liko na lang po. Pasko na. 4 na liko, Pasko na. Para ano. Puro na. Yun lang. Saka charge ko lang sa iyo. Ito yung mga katoto. Si Katoto Yob. Nagpahinga muna sa baba. Sa sakit mga gat. Kasi nga, medyo matarik talaga yung lugar. Tapos, di pa kami ganun kasanay umakyat ng bundok. Gawa ng pangalawang bundok pa lang yung aming inakyat. Dito si Katoto Lex, pahinga muna. Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa. Mga katoto, magandang hapon after more than 2 hours. Yun, narating na namin yung tuktok ng Mount Pamitinan. So, sobrang ganda dito. Yung bundok. Tapos, kasama pa rin namin yung aming guide, si Kuya Orly. Kuya Orly, tsaka si Katotong Lex. Oh, salamat sa pasensya ni Kuya Orly. Mga bagito sa mountaineering. Ang ganda ng Mount Pamitinan, sulit yung pag-akyat dito. Maglaan din kayo ng oras. Tsaka panahon para akyatin to. Malapit lang sa Montalban. Barangay San Rafael to kaya? Barangay San Rafael. Barangay San Rafael. Sa Rodriguez Rizal o Montalban na tinatawag nila. O kanina sinabi doon sa opisina nung DNR kung anong ibig sabihin ng Pamitinan. Ano nga ba uli, Kuya Orly, yung ibig sabihin? Yung Pamitinan. Kasi dito nagbi-meeting yung mga Katipunero, di ba? So nung panahon ng Kastila, mga katoto, madalas dito ang ating bayani na si Andres Bonifacio. So dito sila madalas kasi kung makikita nyo, naglalakihan yung mga bundok at ang ganda ng lugar. Magkakatabi lang. Tapos magkakatabi lang yung mga bundok. So dito sila nagmi-meeting, may cave din sa baba. Pamitinan Cave. So, yun. Salamat.
Isa lang ang Mount Pamitinan sa mga kabundukan ng Montalban na pwede nating akitin. Ibang terrain, ibang diskarte kung paano akitin. Pero regardless kung paano mo ito magagawa, nasa atin na lang kung anong diskarte ang aakma para makamit natin ito. Maraming pagsubok sa pag-akyat sa Mount Pamitinan na overcome namin, Tototo Lex. Marami ding challenges ang akala namin ay hindi namin makakaya at posibleng sumuko na kami. Pero nagpatuloy pa rin kami, Tototo Lex. Nakakagulat na after 4.5 hours ng pag-akyat, finally, na-overcome namin yung fear namin, Tototo Lex. Sa buhay kasi, maraming dumadating na pagsubok. Maraming mga obstacle na kailangan nating malagpasan. Pero ang importante, wag na wag tayong bibitaw sa anumang challenges na mapipace natin. Isang hamon ang kinaharap namin para ma-conquer ang Mount Pamitinan. At sa huli, napagtagumpayan namin. Kaya nyo rin pagtagumpayan kahit ano pa man bundok o hamon ng buhay ang inyong mararanasan. Basta magtiwala lang tayo lahat parati sa Panginoon. Huwag tayong susuko. Isipin natin na nandiyan parati yung Panginoon para gabayan tayo. Maging matatag lang tayo. Maging compose. At sa huli, anumang pagsubok, walang imposible. Mararating natin ang gusto nating marating. Matutupad ang ating mga pangarap. Basta huwag lang tayong susuko. Ako po si Katoto Yog. Muli kasama si Katoto Lex. At ito ang Katoto Brothers Adventure.